Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, rebeldeng NPA patay sa engkwentro sa Albay. Makabayan Block binatikos si Teodoro sa pagtutol sa peace talk sa mga komunista. Higit 7,300 na puwersa ipinakalat para sa seguridad ng ASEAN Summit sa Cebu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang isang kasapi ng New People's Army o NPA sa engkwentro laban sa militar sa Barangay Nagas, Owas, Albay nitong Mayo 2. Ayon sa 9th Infantry Division ng Philippine Army, mismong mga residente ang nagsuplong sa presensya ng mga armadong rebelde sa kanilang lugar, dahilan para maglunsad ng operasyon ng tropa ng 49th Infantry Battalion na nauwi sa 10 minutong bakbakan. Matapos ang engkwentro ay tumambad ang wala ng buhay na labi ng isang rebelde na hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. Nasamsam din sa encounter site ang isang M16 rifle, mga magazine, bandolier, ilang dokumento at mga personal na gamit. Patuloy ang pagtugis sa mga nagsitakas na rebelde habang nanawagan ang pamunuan ng 9ID na sumuko na lamang sa pamahalaan. Binatikos ng Makabayan Block si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. dahil sa mariin nitong pagtutol sa muling pagbubukas ng usaping pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines at mga kaalyadong rebelde. Sa joint statement ni ACT Teachers Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Jane Elago at Kabataan Representative Rene Co, sinabi nilang ang posisyon ni Teodoro ay nagpapakita umano na mas pinipili ng administrasyon ang tuloy-tuloy na digmaan kaysa pangmatagalang kapayapaan. Nauna nang sinabi ni Teodoro na hindi dapat ibalik ang peace talks dahil maituturing umano nitong hindi lehitimo ang layunin ng mga komunistang grupo na kanyang tinawag na terorista. Giit naman ng Makabayan Block, bigo na umano ang dekada ng war first policy ng pamahalaan at panahon ng tutukan ang usapang sasagot sa ugat ng armadong tunggalian tulad ng kahirapan at isyung pampolitika. Bago ito, naghain ng resolusyon ng Makabayan Block sa Kamara na imbestigahan ang naging operasyon ng militar sa Toboso Negros Occidental na ikinasawi ng 19 na katao. Higit 7,300 na tauhan mula sa pulisya, militar, Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya ng gobyerno ang ipinakalat na para tiyakin ang seguridad sa nalalapit na ASEAN Summit 2026 sa Central Visayas. Formal na inilunsad ang malawakan deployment sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong Sabado, 5 araw bago ang pagtitipon ng mga leader ng Southeast Asia sa Mayo 7 at 8. Kasabay nito nagsagawa rin ng aerial inspection si PNP Chief Police General Jose Melencio Naratates Jr. sa mga pangunahing lugar sa Cebu upang tiyakin ang kahandaan ng mga venue, ruta ng mga delegado at iba pang kritikal na pasilidad. Saklaw ng security operations ang pagbabantay sa mga summit site, convoy escort, coastal at air monitoring, traffic control at emergency response habang inaasahang magsisimula ng dumating ang mga dayuhang delegado sa Mayo 5. Ayon sa pulisya, pinaghigpit ang seguridad dahil inaasahang dadalo ang mga pinuno ng iba't ibang bansa para talakayin ang mahalagang usaping pangseguridad, ekonomiya at kooperasyong panrehiyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.